Ano ang purpose ni Lord sa sex? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na binabati ko po muna si Jerome Rodillas, Joselito Colliantes, and Tony Mijares. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung ating topic po ay Sex and Glory. Ito na po yung huling topic natin para sa series natin na ito. Sex and Glory. Sex is not ultimately about human pleasure, but about God's glory. When expressed within marriage, it reflects His design of love, faithfulness, and fruitfulness. The misuse of sex dishonors Him, but the right use magnifies His wisdom and goodness. As with every part of life, sex must be lived out in a way that exalts Christ and displays the beauty of the gospel. So, ito po ay panghuli na natin, no? Panghuling parte nung series natin about sex. Bakit tayo nagkaroon ng isang buong series patungkol dito? Kasi po madalas hindi po napapag-usapan ng pamilya. Kaya ini-encourage ko po yung mga magulang na pag-usapan niyo po ito together with your kids, lalo na kung yung mga anak niyo nasa hindi naman bata na 3 years old, 5 years old, no? Yung mga nakakaintindi na, lalo na kapag nag-high school na sila, no? Nauunawaan na nila yung mga ganitong topic. Now, maganda na maunawaan nila early on na yung sex ay creation ng Panginoon. Ang Diyos ang lumikha ng sex. So, sex is meant for the glory of God. Now, sabi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 4, marriage should be honored by all. By the way, yung only legitimate, valid sex is within the boundary of marriage. Ang Diyos po ang nagdisenyo ng sex at ito po ay inilaan ng Panginoon para sa mag-asawa lamang. So, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. Sabi ko ng Biblia, panatilihin yung walang dungis ang higaan. What does it mean? Sinasabi ng Diyos na panatilihin nyo na yung inyong sexual life ay malinis at nakakalugod sa Panginoon. Sabi rito, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Sa Tagalog po, maging marangal sa lahat ang pag-aasawa at huwag dungisan ang higaan, sapagkat ang mga nakikiapid at mga mangalunya ay hahatulan ng Diyos. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, sex is meant to honor its creator. Ang sex po ay nilikha ng Diyos at ang sex po ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Alam niyo po yung isang tao, pag binigyan ninyo ng isang regalo, syempre kapag tinanggap ng tao na yon yung regalong binigay mo sa kanya, tapos na-appreciate niya, nagpapasalamat siya, at talagang, nagagalak talaga siya, happy siya sa regalo mo. Hindi ba natutuwa rin tayo? Bilang giver, natutuwa tayo na yung tumanggap ay punong-puno ng pasasalamat. Now, let's imagine na meron kang binigyan ng regalo, tapos yung regalong binigay mo sa kanya, bukod sa hindi na iningatan, ay sinira pa. Tapos di pa nagpasalamat sa'yo. Di ba nakakasama po ng loob yon? Now imagine po mga kapatid, how much more yung Diyos na nagbigay ng isang regalo. Sex is a gift from God. Sex is created by God. Tapos binigay sa atin, tapos hindi natin iningatan at sinira pa natin, no? Again, yung Diyos meron siyang pamantayan, meron siyang standard na dapat nating sundin. Sex must be done within the boundary of marriage. Kaya po yung mga estudyante natin dyan na nakikinig po dito sa ating daily devotions, kung kayo may mga girlfriend, boyfriend, ipaglaban nyo talaga na hindi kayo magkukumit ng premarital sex, no? Kailangan ikasal muna kayo. Sex is meant to honor its creator. Yung sex po, ito po ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. It's not about us. It's not about, being selfish. Kasi kapag, let's say may girlfriend ka, boyfriend ka, tapos binuksan mo yung regalo ng Diyos prematurely. Again, nilalarawan ko po yung sex parang regalo ng Diyos, Christmas gift
na hindi mo siya bubuksan ng November. Bubuksan mo siya ng December 25 sa araw ng Pasko. So, yung sex po binubuksan yan sa araw ng kasal. Within the boundary of marriage. Para talaga nakakalugod sa Panginoon. Sex is meant to honor its creator. Pangalawa po, sex must be done in God's way. So, again, may boundary po yung Diyos. Hindi po natin lahat po ng sexual activities outside of that boundary ay tinatawag po ng Biblia na immoral. Yan po ay tinatawag na porneia. So, may it be fornication, premarital sex, adultery, lahat po yan ay outside the boundary of marriage, outside of God's way. Kaya kailangan po talaga nating sundin ano ba yung pamantayan ng Diyos, ano ba talaga yung gusto ng Diyos. Number 3 po, sex is holy and we have a duty to keep it holy. Alam niyo po, hindi niyo basta-basta maririnig yung ganito. Yung ganitong mga usapan, ganitong mga katuruan na kailan ba natin huling narinig yung salitang sex is holy? Yung sex ay banal. Parang hindi yata natin naririnig madalas yun, no? Pero mga kapatid, as far as the Bible is concerned, sex is holy. Banal po yung sex. Ito po ay regalo ng Diyos at ito po ay gusto ng Diyos gawin natin within His standard, His way. At yan po ay within the boundary of marriage. It is holy. Now, yung kasalanan po mga kapatid, yung nature ng kasalanan, ito po yung kinukuha natin yung isang magandang nilikha ng Diyos at ginagamit po natin sa masama. Yan po yung kasalanan. Taking what is good and use it for evil. Halimbawa po, pera, mabuti. Pero minsan kinukuha natin, ginagamit natin sa masama. Yung buong creation po, according to the Bible, is good. Yung good na yon, na nilikha ng Diyos, may it be money, may it be, sex, may it be whatever we can find in this world. Minsan, kinukuha natin yon, ginagamit natin sa pansarili nating kagustuhan. Doon po pumapasok yung kasalanan. Taking something good and use it for evil. Yung sex po, mabuti po yan, nilikha po ng Diyos. Pero sometimes, pag may oportunidad na tayong gawin yon, minsan ginagamit natin siya for our own selfish desire. So, sex is holy and we have a duty to keep it holy. Yung Biblia po, Genesis chapter 1 and 2, yung tao po, meron silang role. Yung role nila ay protektahan yung mabuting ginilikha ng Diyos. Yung role po na yon, hindi pa rin yun natatapos hanggang ngayon. Lahat po ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, meron po tayong duty, responsibilidad na protektahan iyon at panatilihing mabuti. Sex is good, we have to keep it good. Sex is holy and we have this duty to keep it holy. Kahit ano pong sitwasyon natin, let's say may girlfriend ka, boyfriend ka, let's say engaged na kayo or married na kayo or 10 years na kayong married or 50 years na kayong married, we still have that duty to keep it holy. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, love your partner by keeping sex holy. Pag sinabi kong partner, yung iba sa inyo, estudyante or may girlfriend or boyfriend, sige, consider natin yung partner mo o love life mo, no? Pero you have to keep sex holy. It takes two to tango. Ibig sabihin, hindi naman yung girlfriend mo ay boyfriend mo, hindi naman kayo magkakaroon ng sexual relationship kung hindi naman kayo parehong oo or pareho kayong magbibigay ng consent. Now, napaka-importante po lalo sa mga estudyante, maraming po mga estudyante na nakikinig sa atin sa daily devotions natin. Napaka-importante na ikaw mismo tumindig ka, lalo na kung ikaw yung lalaki, no? Kailangan mong tumindig at ipaglaban na yung partner mo, yung girlfriend mo or boyfriend mo, pananatilihin mo na holy yung sex. Ibig sabihin, hindi mo siya gagawin hindi mo siya gagawin before marriage. Na pananatilihin nyo yung isa't isa na pure. Kaya pangarapin nyo mga kapatid, no? Na yung unang halik mo sa yung girlfriend or boyfriend,
doon na nakaharap sa mga tao, sa mga magulang niya, or sa harapan ng magkakasal. Napakaganda pong pangarap yan, no? At kung ako nasa sitwasyon nyo, ganun din yung papangarapin ko, na yung girlfriend ko, halikan ko lang kapag harap na yung mga magulang. Now, paano kung hindi? Paano kung nakapag-commit na kayo ng sex, nakapag-sex na kayo na girlfriend, boyfriend? Now, it's not too late. Sa ating Panginoon, laging merong, fresh start. What you have to do is to confess before the Lord, ask the Lord for forgiveness, and start anew. Pwede kang magsimula uli. At this time, wag mo nang uulitin pa yung nagawa mo before. So, number 2 po, learn not the hard way, but God's way. Ako po, alam ko talaga to, no? Learning the hard way. Ano po yung learning the hard way? Matututo ka na rin lang, matuto ka na sa pamamaraan ng Diyos. Meron po kasing klase ng, kumbaga, natututo tayo dahil nagkakamali tayo. Natututo tayo dahil nag-fail tayo. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang klase ng pagkatuto ay yung natututo tayo sa paraan ng Diyos. Hindi na tayo kailangang tayo pa yung magkamali para matuto sa sarili nating pagkakamali. Sapat na nakikita natin yung pagkakamali ng iba na ayaw na nating ulitin yung ginawa ng iba. Sapat na nakikita natin na naging miserable yung buhay ng iba kasi nga hindi sila sumunod sa pamantayan ng Diyos. Sapat na nakikita natin yung iba sa kanilang pagkakamali at hindi na natin inuulit yung mga nagawa nila. Sapat na nabasa natin yung Biblia, nakita natin yung pagkakamali ng mga tauhan sa Biblia at hindi na natin uulitin yun. Kaya nga nasulat sa Biblia yung mga istorya ni Haring David sa maraming istorya sa Bible na matututo tayo sa istorya nila na hindi na natin ulitin yung pagkakamali nila. That's the best way to learn. Hindi na natin kailangan pa na tayo mismo yung magkasala, mahulig sa pagkakasala, maging miserable yung buhay at tsaka pa lang tayo matututo. It's better to learn God's way, in God's way, than the hard way. And number 3 po, lead your partner to a God-glorifying relationship. Kung ikaw ay may boyfriend, girlfriend, mga kabataan, nakikinig dito sa devotion natin na ito, again, it takes 2 to tango. Kailangan ng 2 tao para mahulog sa pagkakasala. Now, ikaw na yung magsimula na ipaglaban mo na yung iyong relasyon sa iyong fiancé, sa iyong mapapangasawa, na hindi na kayo mahulog sa pagkakasala. Lead your partner to a God-glorifying relationship. Ngayon pa lang, hanggat di pa kayo ikinakasal, ipaglaban mo na yung relationship nyo. You have to make sure that your relationship is centered around God. God is the center of relationship. Yan po yung maganda na makita ng partner mo na ipinaglalaban mo. At yan din ang maganda na makita mo sa partner mo na ipinaglalaban niya. Na talagang we want our relationship to be a Christocentric relationship. God-glorifying relationship. Again, sex is meant for the glory of God. Kaya pilitin po natin, ipaglaban natin sa tulong ng banal na Espiritu at sa mayamang biyaya ng Diyos na yung relationship po natin ay maging Christocentric. Now, hindi lamang po ito sa mga bagong relasyon. Kahit na 50 years old na kayong nagsasama ng inyong asawa, you still have to fight for a God-centered relationship. Ang relasyon po natin, hindi po laging dalawa lang tayo ng partner natin, asawa natin. Ang relationship po natin, laging may third party. Hindi po third party na ibang babae, ibang lalaki. Yung third party ay ang ating Panginoon. Siya lagi yung nasa gitna, siya laging namamagitan. If you want to have a successful relationship, you must have Jesus to be the center of your relationship. Now, para po sa ating discussion, why should we consider sex as holy and that we have a duty to keep it holy? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for reminding me that even sex is a gift meant for your glory. Forgive me for the times I have viewed it selfishly or outside of your design. Teach me to honor you in my thoughts,
desires, and actions. Help me to love my spouse in faithfulness and purity, reflecting Christ's love for the church. May my body and my relationships declare that you are holy and worthy of all praise. Let every part of my life, seen and unseen, shine with the beauty of your glory. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Nora. Thank you very much, kapatid. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.